Mga kaibigan, isa na naman pong magandang hapon po sa inyong lahat dito sa Pilipinas. Muli ay bumabati po ako sa inyong lahat ng magandang hapon at sa atin pong mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Isa pong magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay nandito po ako uli sa aking paboritong lugar, ang tipanan namin ng ating Diyos, ang tipanan namin ni Lord. Kaya lang mga kaibigan, nandito na po ako sa bubong namin. Nawa po ay hindi kayo madistract sa ingay ng mga nagbabasketball. Bali, pang ilan bang bahayan ang pagitan namin? 1, 2, 3, 4. 4 po na bahay ang pagitan namin, pero ganyan po kalakas ang ingay dahil may ano po sila may sounds pa. Andyan po sila sa covered court, naglalaro. Mula pa po kaninang umaga, hinintay ko po na matapos ang nagbibidyoke kasi 7 o'clock pa lang may nagbidyoke na. Katatapos lang po ng videoke, andyan naman po yung nagbabasketball. Kaya no choice po talaga ako mga kaibigan. Kailangan po nating lumaban sa ingay nila para lang po ipagpatuloy natin ang pagbabasa ng salita ng ating Diyos. Yan, ingay lang po yan. Pero ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. Kaya ang gabay po ng ating Diyos ang aking hinihiling at ang presensya ng banal na Espiritu Santo na hindi po ako madistract sa mga sigawan na yan dyan sa covered court. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, mga kaibigan ko, mga kapatid kay Kristo, buksan na po natin ang ating mga Biblia. At narito na po tayo sa aklat ng Deuteronomy in English. Ano po, parang ang hirap bigkasin itong Deuteronomy. Yan, sa Tagalog. Ano po? Sisimulan po natin ang panimula ng Deuteronomy. Yan. Sabi po dito sa panimula, handa na po ba kayo mga kaibigan? Sisimulan ko na po ha. Sabi po dito sa panimula, ang aklat ng Deuteronomy ay kalipunan ng mga pahayag ni Moises sa bansang Israel nang sila'y nasa Moab. Tumigil sila rito pagkaraan ng mahabang lakbayin sa ilang bago sakupin ang Kanaan. Ilan sa pinakamahalagang bagay na nakatala sa aklat ay ang sumusunod. Ang paggunita ni Moises sa mga nangyari ng nakaraang 40 taon. Nanawagan siya sa mga tao na alalahanin kung paano sila inakay ng Diyos sa ilang, kaya dapat maging masunurin at matapat sa Kanya. Number 2, yan po ang number 1. Number 2, ang pagbabalik-aral sa 10 utos at pagbibigay diin sa kahulugan ng unang utos. Nanawagan siya sa mga tao na maging tapat sa Panginoon. Sinariwa niya ang iba't ibang tuntunin sa pamumuhay sa lupang pangako. Number 3. Ang pagpapagunita sa mga tao tungkol sa pakikipagtipan ng Diyos. Nanawagan si Moises na ulitin ang kanilang pagtatalaga sa mga pananagutan kaugnay ng tipang ito. Number 4. Pagsugo kay Josue bilang leader ng bayan ng Diyos kapalit ni Moises. Matapos umawit tungkol sa katapatan ng Diyos at magpahayag ng pagpapala sa mga lipi ng Israel, si Moises ay namatay sa Moab sa silangan ng ilog Jordan. Ang pangunahing paksa ng aklat ay ang pagliligtas at pagpapala ng Diyos sa kanyang bansang hinirang, kaya't dapat itong tandaan ng kanyang bayan, ibigin at talimahin siya upang tamasahin nila ang buhay at di nagmamaliw na pagpapala. Ang mga pangunahing talata ng aklat ay nasa chapter 6, 4-6 at naglalaman ng pangungusap na tinawag ni Jesus na pinakamahalaga sa lahat ng utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang nilalaman po ng Deuteronomy, unang pahayag ni Moises, chapter 1, 1:4-49. Pangalawang pahayag ni Moises, chapter 5, verse 1, chapter 26, verse 19. A. Ang 10 utos, chapter 5, verse 1, chapter 10, verse 22.
B. Mga kautusan tungtunin at babala. Chapter 11 verse 1, verse 26, chapter 26 verse 19. Mga tagubilin sa pagpasok sa Kanaan. Chapter 27 verse 1, chapter 28 verse 68. Inulit ang tipan. Chapter 29 verse 1, chapter 30 verse 20. Huling pangungusap ni Moises. Chapter 31 verse 1, chapter 33 verse 29. Ang kamatayan ni Moises. Chapter 34 verse 1 hanggang 12. Nawa po ay hindi po sila magpatugtog dyan sa covered court para po hindi tayo makopyrighted. Sorry naman YouTube, wag mo naman akong i-copyright yan. Chapter 1 ng Deuteronomy, yan. Sinariwa ni Moises ang pangako ni Yahweh. Ang buong Israel ay tinagubilina ni Moises ng sila'y nasa ilang sa kabila ng Jordan sa Araba. Ito ay nasa tapat ng Sof sa pagitan ng Paran at Tofel at Laban, Hazeroth at Zahab. Ang layo ng Horeb sa Kadesh Barnea ay 11 araw na lakbayin kung sa kaburulan ng Zeir dadaan. Nang unang araw ng ika-11 buwan ng ika-40 taon, mula nang sila umalis sa Ehipto, sinabi ni Moises sa mga Israelita ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Nalupig na niya noon ang mga haring Amoreo na sina Sihon at Hesbon at Og ng Basan, nakatira sa Astarot at Edrei, nang sila'y nasa kabila ng Jordan sa lupain ng Moab. Ipinaliwanag ni Moises ang mga tuntuning ito. Ang sabi niya, nang tayo na sa Horeb, ang sabi sa atin ni Yahweh na ating Diyos, matagal-tagal na rin kayong nakatigil dito. Magpatuloy na kayo ng paglalakbay papunta sa kaburulang tinitirhan ng mga Amoreo at sa mga karatig na lugar sa Araba. Sakupin ninyo ang kaburulan, ang kapatagan, ang Negib, at ang baybay dagat. Sa makatwid, ang buong lupain ng Kanaan at Libano, hanggang sa ilog ng Euphrates. Iyan ay inihanda ako para sa inyo. Iyan ang lupaing ipinangako ko sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Ang paghirang ng mga hukom. Patuloy pa ni Moises, sinabi ko sa inyo noon na hindi ko na kayo kayang pamahalaang mag-isa. Sa pagkukupkop ni Yahweh ngayon, ay sindami na kayo ng bituin sa langit, naway pagpalain niya kayo at tulad ng kanyang pangako. Paramihin nawa niya kayo na makapupong ulit. Hindi ko na nga kayo kayang pamahalaang mag-isa dahil sa dami ninyo at sa dami ng mga usaping inilalapit ninyo sa akin. Kaya pinapili ko kayo ng mga taong matalino, maunawain at may karanasan upang italaga kung tagapamahala ninyo. Sumang-ayon naman kayo sa akin, kahit humirang kayo noon ng mga lalaking kilala sa inyong mga lipi, mga lalaking may talino at sapat na karanasan. Sila inilagay kong tagapamahala sa libu-libo, sa daan-daan, sa 50, sa 10. Naglagay rin ako ng mga pinuno ng bawat lipi. Itinagubilin ko sa kanila noon na pag-aralan nilang mabuti ang usaping ilalapit sa kanila ng kanilang mga kapatid at igawad ang kaukulang hatol nang walang kinikilingan maging sa katutubong Israelita o sa dayuhan. Huwag rin silang magtatangi ng tao, igagawad nila ang katarungan sa lahat, maging dakila o aba. Huwag silang matatakot kanino man pagkat ang ihahatol nila ay mula sa Diyos. Kung inaakala nilang mabigat ang usapin, dalhin nila sa akin at ako ang hahatol. Sinabi ko rin sa inyo noon ang lahat ng dapat ninyong gawin. Sinugo ang mga tiktik. Ayon sa utos ni Yahweh, nagpatuloy tayo sa paglalakbay mula sa Horeb. Pinasok natin ang malawak at nakakatakot na kagubatan bago tayo nakarating sa kaburulan ng mga Amoreo. At narating nga natin ang Kadesh Barnea. Sinabi ko sa inyo noon, narito na tayo sa kaburulan ng mga Amoreo. Sa lupaing ibinigay sa atin ni Yahweh, ang lupaing ito inihanda na niya sa atin.
Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon, sakupin na natin agad tulad ng tagubilin sa atin ng Diyos ng ating mga magulang. Huwag kayong matakot. Ngunit, hiniling ninyo na magpadala muna tayo ng mga tiktik upang pag-aralan kung paano natin papasukin ang lugar na yaon. Nagustuhan ko ang sinabi ninyo, kaya pumili ako ng 12 tao, isa sa bawat lipi. Pumunta sila sa kabululang iyon at nakarating sa lambak ng school. Nang sila'y magbalik, may dala silang mga prutas mula roon at sinabi nilang mainam ang lupaing ibinigay sa atin ni Yahweh, ngunit hindi kayo nagpunta. Sa halip ay nilabag ninyo ang utos ni Yahweh, lihim kayo nag-usap-usap sa inyong mga tulda. Ang sabi ninyo, marahil ay galit sa atin si Yahweh, kaya niya tayo inalis sa Ehipto at dinala rito upang ipapatay sa mga Amoreo. Paano tayo makapupunta sa lupang iyon? Nakakatakot palang pumunta roon. Malalaki pala kaysa atin ang mga tao roon. Malalaki ang lungsod at ang pader ay sagad sa langit. May mga higante pa roon. Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila pagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayong tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa ilang. Dinala niya kayo rito at inalagaan tulad ng dapat gawin ng ama sa kanyang anak. Hindi pa rin kayo lubos na nagtiwala sa kanya, gayong siya ang nanguna sa inyo. Pinatnubayan niya kayo sa pamagitan ng haliging apoy kung gabi at haliging ulap kung araw, at itinuro sa inyo ang inyong daraanan at ang inyong hihimpilan. Nais ko lang po nga ipabatid sa inyo mga kaibigan, sa mga nakikinig ngayon o ngayon pa lang nakakarinig. Inulit po ni Moises sa mga Israelita ang mga nangyari habang sila po ay naglalakbay papuntang lupang pangako, dahil kasindami na po ng mga bituin sa kalangitan ang lahi ng Israelita at hindi po lahat ay nakakaalam po ng simula na kwento ng mga Israelita kung bakit hindi nakarating yung iba sa lupang pangako. Ano po? Kaya iniisa-isa po ni Moises yung mga nangyari at mga karanasan ng panahon na kanilang paglalakbay. Itutuloy ko na po sa verse 34. Pinarasahan ng Diyos ang Israel. Narinig ni Yahweh ang usapan ninyo at siya nagalit. Dahil dito, isinumpa niya, isa man sa inyo ay hindi makarating sa lupaing aking ipinangako sa inyong mga magulang. Ayan po. Talagang hindi po nakarating. Maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh, siya lamang ang makapapasok doon at ibibigay ko sa kanya at sa kanyang magiging lahi ang lupaing maaabot niya, sapagkat lubusan siyang sumunod sa akin. Nagalit din sa akin si Yahweh dahil sa inyo. Sinabi niya, Moises, hindi ka rin makararating doon. Ang kanang kamay mong si Josue ang papasok doon. Palakasin mo ang kanyang loob pagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop nila sa lupaing yaon. Sinabi rin niya, ang makararating lamang doon ay ang inyong mga mahal sa buhay na sinasabi ninyong mabibihag sa labanan, at ang maliliit ninyong anak na hindi pa nakaalam ng masama't mabuti. Ibibigay ko sa kanila ang lupain upang kanilang tirahan, ngunit kayo'y ibabalik sa ilang papuntang dagat ng tambo. Yan po ang resulta ng pagsuway ng mga Israelita kay Yahweh. Ang pagkalupig ng Israel sa Horna. Sinabi naman ninyo sa akin noon, nagkasala kami kay Yahweh. Pupunta na kami roon at magkikipaglaban tulad ng iniutos niya sa amin. At kayong lahat ay dali-daling nagsakbat ng sandata pagkat akala ninyo'y madali lamang ang paglusob sa kaburulan ng mga Amoreo. Ipinapigil kayo sa akin ni Yahweh pagkat hindi niya kayo papatnubayan at malulupig lamang kayo sa inyong sasalakayin. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin. Sinuway ninyo ang utos ni Yahweh at nagpatuloy kayo sa inyong paglusob. Ngunit parang pukyutang dumagsa sa inyo ang mga Amoreo at nalupig nila kayo at tinugis hanggang Horma. Dumaing kayo kay Yahweh, ngunit hindi niya kayo dininig. Kaya napilitan kayong tumigil ng matagal sa Kades. Yun po mga kaibigan, ang mga nangyari sa mga Israelita dahil sumuway po sila
kay Yahweh. Ano po? Kaya ituloy na po natin sa chapter 2. Ang paglalakbay sa ilang. Tulad ng utos sa akin ni Yahweh, nagbalik tayo sa ilang, tungo sa dagat ng mga tambo. Matagal din tayo naglakbay sa kaburulan ng Seir. Doon, sinabi sa akin ni Yahweh, matagal na rin kayong nagpapaikot-ikot sa kaburulan ito. Ngayon, dumiretso na kayo papuntang Hilaga. Dadaan kayo sa Seir, ang lupain ng mga kamag-anak ninyo, ang lahi ni Esau. Takot sila sa inyo, ngunit mag-ingat din kayo, huwag ninyo silang didigmain, pagkat kapiraso man ang lupa nila hindi ko ibibigay sa inyo. Ibinigay ko na sa kanila ang kaburulan ng Seir, babayaran ninyo ang pagkain at inuming kukunin ninyo sa kanila. Pinagpala kayo ni Yahweh sa lahat ng iyong gawain at hindi niya kayo hihiwalayan sa inyong paglalakbay. Sa ilang sa loob ng 40 taon, ano pat hindi kayo kinulang sa anumang pangangailangan. Kaya dumaan lamang tayo sa kanilang lupain at nagpatuloy sa paglalakbay palayo sa Araba, Ilat at Isyon, Giber. Pinuntahan natin ang ilang ng Moab. At sinabi sa akin ni Yahweh, huwag ninyong guguluhin o sasalakayin ang mga Moabita. Pagkat kapiraso man ang lupain nila, hindi ko ibibigay sa inyo. Ang lupain ng Ar ay ibinigay ko na sa lahi ni Lot. Ang dating nakatira roon ay ang mga Emita. Sila'y marami at malalaking tulad ng lahi ni Anak, tulad ng mga Anasio. Kilala rin sila sa tawag na Rephaim, ngunit Emita ang tawag sa kanila ng mga Moabita. Dati nakatira rin sa Seir ang mga taga-Hor, ngunit pinuksa sila ng mga anak ni Esau, at sila ang tumira roon tulad ng ginawa ng mga Israelita sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh. Ngayon nga'y magpatuloy kayo, tumawid kayo sa batisa ng Zared, at gayon nga ang ginawa natin. 38 taon ang nakalipas mula nang umalis tayo sa Kadesh Barnea hanggang sa pagtawid natin sa Zared. Tulad ng isinumpa ni Yahweh, walang natira roon. Walang natira sa mga mandirigma ng salinlahing iyon, silang lahat ay nilipol niya. Nang wala na ngang natitira sa mga mandirigma ng lahing iyon, sinabi sa akin ni Yahweh, ngayon ay tumawid na kayo sa Ar, sa hangganan ng Moab. Pagdaan ninyo sa lupain ng mga anak ni Ammon, huwag ninyo silang guguluhin o didigmain, pagkat kapiraso man ng lupa nila hindi ko ibibigay sa inyo, iyon ay ibinigay ko na sa mga anak ni Lot. Ang lupain yaon ay dating sakop ni Rephaim na anak ng mga anak ni Ammon at Isomsomeo. Yan mga kaibigan, sandali lang po ha, hindi po natin ikakat ang ating pagbabasa. Yan nga po ang lagi kong sinasabi sa inyo mga kapatid, na ang buhay ko ay nakasalalay lang sa habag ng Panginoon. Sa walang abog-abog, sa walang dahilan, ako po ay inaatake ng aking puso. Kaya meron po akong gamot na dala-dala hanggang dito po sa taas ng bubong. Kilala ko na po yan ang aking sakit. Kaya iinom po muna tayo ng ating gamot. Saan na po tayo? Verse 22. Gayon din ang ginawa niya para sa mga anak ni Esau, ng mga ito'y magpunta sa Seir. Itinaboy niya ang mga taga-Hor at mga anak ni Esau ang pinatira roon. Ang mga taga-Avim naman sa Gaza ay itinaboy ng mga taga-Kaftor at sila ang tumira roon. At sinabi roon ni Yahweh, magpatuloy kayo, tumawid kayo sa batis ng Arnon, mabibihag ninyo si Sihon, ang hari ng mga Amoreo sa Hesbon, at masasakop ninyo ang kanyang lupain. Simulan na ninyo ang pagsakop sa lupain niya. Sisidlan ko ng takot sa inyo ang lahat ng bansa sa daigdig, at mabalitaan lamang kayo'y manginginig na sila sa takot. Yan mga kaibigan, tapusin po natin itong chapter 2.
Nalupig ng Israel si Haring Sihon, at mula sa ilang ng Kedemot, nagpadala ako ng sugo kay Haring Sihon, at aking ipinasabi, makikiraan kami sa inyong lupain. Hindi kami lilihis ng daan, babayaran namin sa inyo ang aming kakanin at iinumin. Kung maari, paraanin mo lang kami, tulad ng ginawa ng mga anak ni Esau sa Seir at ng mga Moabita sa Ar. Makikiraan lamang kami para makarating sa kabila ng Jordan, sa lupaing binigay sa amin ni Yahweh na aming Diyos. Ngunit hindi niya tayo pinahintulutan, siya'y pinagmatigas ni Yahweh para ipalupig sa atin at makuha natin ang kanyang lupain na hanggang ngayon ay sakop natin. At sinabi sa akin ni Yahweh, ito na ang simula ng pagkahulog ni Haring Sihon sa inyong mga kamay. Sakupin na ninyo ang kanyang lupain. Hinarap niya tayo sa Jahas, ngunit siya ang kanyang mga tauhan ay nalupig natin sa tulong ni Yahweh. Nasakop natin ang kanyang mga lungsod. Giniba natin ang mga ito at walang itinira, isa man sa mga taga-roon. Ang kanilang mga hayop at ari-arian ay sinamsam natin. Walang lungsod na hindi natin napasok mula sa Aroer hanggang Galaad. Lahat ay nasakop natin sa tulong ni Yahweh, ngunit hindi natin ginalaw ang lupain ng mga anak ni Ammon, ang baybayin ng ilog Habuk at ang kaburulan, sapagkat siyaon ang kabilin-bilinan ni Yahweh. Ayan mga kaibigan, hanggang dito lamang po tayo sa chapter 2 kasi magpapaayos po muna ako ng aking pakiramdam. Ganyan po ang aking buhay mga kapatid, pero pinipilit ko po talaga na makagawa ng mga bagay para sa ating Panginoon, upang sino man ang makarinig ng salita ng Diyos ay makakilala sa Panginoon at makaranas ng kaligtasan mula sa ating Diyos. Alam niyo po ba, sa oras na ito, meron po akong dala-dalang wallet dyan. Andyan po lahat ang ating mga pang-emergency gamot. Kapag ako po'y naglalakad, ay ganun din. Ngunit salamat sa ating Panginoon. Alam niyo po, no? Bago ko man po itigil ang aking video, gusto ko pong diinan ng pansin yung sinabi ng Panginoon doon na hindi nakapasok sa lupang pangako ang mga Israelita dahil sumuway po sila sa utos ni Yahweh. Kahit man po sa ating kapanahunan mga kapatid, kapag sumuway po tayo kay Yahweh, meron po talagang disiplina, merong palo talaga. Salamat nga sa Panginoon kasi kapag tayo po nagkakasala, ay hindi po tayo nakakaranas ng kamatayan, yung kukuhanin agad ni Yahweh ang ating buhay, kundi nagbibigay pa po siya ng pagkakataon, ng chance na makapagsisi tayo upang tayo po ay maligtas sa kamatayang walang hanggan, yung kamatayan, kahirapan doon na po sa lugar ng impyerno. Ano po, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya sa lahat po ng nakikinig ngayon mga kaibigan, nawa po ay bigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga buhay na magpatuloy na magbasa ng salita ng Diyos, dahil ang salita lamang po ng ating Diyos ang siyang magliligtas sa atin. Bakit? Kasi malalaman natin ang tama at ang mali, ang kasalanan at ang hindi. Ano po? Kaya mga kaibigan, hanggang bukas po muli ang ating pagpapatuloy ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos, dahil ganyan po ang madalas na mangyari sa akin. Alam niyo naman po ang mga distraction, alam niyo naman po ang kaaway, talagang gumagawa ng distraction, pero kailangan din po natin ang wisdom. Ano po? So, yan lamang po, hanggang dito lamang, at ipag-pray nyo rin po ako na humaba pa ang ating buhay upang matagal pa po tayo magsama-sama dito po sa aking YouTube channel, Sarili Mix Stories. Mag-ingat po kayo palagi at ingatan ninyo ang inyong sarili. Lagi po tayong manalangin, lagi po tayong lumapit sa ating Diyos. Hanggang dito na lang po mga kaibigan, pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos at hawakan niya po ang ating mga buhay ng kanyang kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.